Good day po mga ka-DM. Bali, ako nga pala to si Joseph. Samahan niyo po ako sa kwento po natin ngayon na pinamagatang Tindero ng Isda na Nakapangasawa ng taga Biringan City. Napakaganda po ng kwento na ito. Kaya simulan na po natin. May mga bagay na dumarating sa atin ng biglaan. Pero biglaan din sila kung mawala. Sabi nga nila yung mga bagay na dumarating ng hindi pinaghirapan ay nababaliwala lamang natin at kapag nawalay madali lamang nating nakakalimutan. Pero sa kaso ko hindi. Hindi ko siya kailanman nakalimutan at ginawa ko ang lahat para mabawi siya. Ang tinutukoy ko nga pala dito ay si Merida, ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Bago ko nga pala simulan yung kwento ko ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Jacob at nakatira ako sa isang bayan dito sa Samar. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na ang ikinabubuhay ay inaasa sa karagatan. Isa kasing mangingisda ang aking tatay at ang nanay ko naman ang nagtitinda ng isda sa palengke. Nang ako'y magbinata na tumigil na ako sa pag-aaral para tulungan ang aking ama sa pangingisda. Ayos lang naman sa akin yun dahil hindi naman para sa akin ang pag-aaral. Hindi ako bobo pero hindi rin naman ako matalino. At bata pa lamang itanggap ko na talaga na hanggang pangingisda lamang ang maaabot ko sa buhay. Madaling araw akong pumalaot ng araw na yon. May sakit ang aking ama kaya mag-isa lamang ako. Naging maayos naman ang lahat at marami akong huling mga isda. Nang pabalik na ako sa pangpangay may nakita akong tao na palutang-lutang. Inakala kong patay na ito kaya agad kong nilapitan. At nang mahawakan ko ang kanyang kamay ay nakaramdam ako ng pulso na ibig sabihin ay buhay pa ito. Isinakay ko siya at inihiga sa aking bangka at sa pag-aakalang nalunod ay pinasahan ko siya ng hangin mula sa aking bibig patungo sa kanyang labi. At pagkatapos ay ginamit ko ang aking kamay at inilagay ito sa kanyang dibdib saka ko itinulak. Paulit-ulit kong ginawa iyon hanggang sa ubuhin siya at mailuwa ang tubig na kanyang nainom. Nang magising siya at wala na sa panganib, ay saka ko pa lamang siya pinagmasdang mabuti. Nakaputi siyang damit at hindi iyon simpleng damit lamang. Mukhang pang mayaman at parang isinusuot ng mga prinsesa. Bumabagay ang kanyang damit sa balat niyang napakaputi at napakakinis. Tiyak na mahihiyan dumapo ang anumang insekto sa kanyang balat. Dahil basa ay bakas ang kanyang damit ang kurbada ng kanyang katawan. Para bang isa siyang manika na nilalaro ng aking kapatid na babae. At nang madako ang aking paningin sa kanyang buka, napakaganda niya at wala kang makikitang tigyawat o kung anumang marka bukod sa nunal na nasa ibaba ng kanyang kaliwang mata. Bilugan din ang kanyang mga mata at natural ang kilay. Hindi inahit para magmukhang maganda at ang kanyang mga labi ay napakakipot. Naalala ko na nang pasahan ko nga pala ng hangin kanina ay naramdaman kong malambot ang kanyang mga labi. Nang matauhan ay tinanong ko siya kung ano ang kanyang pangalan at taga saan siya. Hindi siya sumagot kaya naman inakala ko natakot siya sa akin. Mula kasi nang magising siya hindi pa siya kumikilos at kung ano ang pwesto niya nang dalhin ko siya sa bangkay walang nag-iba. Sinabi ko sa kanya na natagpuan ko siyang nagpapalutang-lutang kaya naman iniligtas ko siya. Sinabi ko rin na huwag siyang matakot dahil hindi naman ako isang masamang tao. Matapos kong sabihin sa kanya ang lahat ng iyon ay tinignan niya lamang ako. Mukhang hindi pa siya gaanong nahihimasmasan mula sa pagkakalunod kaya naman hinayaan ko na lamang muna siya. Pinaandar ko na ang bangka upang makauwi na rin. Habang pauwi ay hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Napakaganda kasi niya at unang tingin pa lamang ay agad nang nahulog ang loob ko sa kanya. Makalipas ng ilang sandali ay nagsalita na siya. Ang pangalan daw niya ay Merida. At bukod pa ron ay wala naman siyang ibang matandaan. Napakaganda ng boses niya. Parang boses ng anghel at napakaganda pa niya. Nang matauhan ako ay tinanong ko kung taga saan ba siya at gaya ng sinabi niya kanina, wala siyang maalala bukod sa kanyang pangalan. Matapos yun ay nagpakilala ako sa kanya. Pagkatapos itinanong ko kung gusto ba niyang manirahan muna sa aming bahay habang wala pa siyang maalala.
Pumayag naman siya at nagpasalamat sa aking alok. Nang makadaong ako'y tinulungan ko ang aking ina at mga kapatid na ilagay sa pangpang ang aking bangka at nagulat sila nang makita si Merida. Ipinakilala ko si Merida sa aking inay at sinabing nakita ko siyang palutang-lutang sa dagat kaya ko siya iniligtas. Sinabi ko rin na wala siyang naaalalang kahit na ano bukod sa kanyang pangalan, kaya tinanong ko ang aking ina kung pwede ba namin siyang kupkupin. Noong uni nag-aalangan pa siyang sumagot pero dahil walang ibang mapupuntahan at mababait naman kami ay pumayag rin ng aking inay. Matapos yun ay ipinakilala ko si Merida sa 3 kong mga kapatid. Si Aya na 16 ng mga panahong yon, si Baste na 13 at si Nikang na 10 taong gulang. Pagkatapos ay isinakay na namin sa motor ang mga huli kong isda at umuwi muna kaming lahat sa bahay. Hindi naman kalayuan sa dalampasigan ng aming bahay, kaya naman agad kaming nakauwi. Doon ay pinanghiram ni ina ng damit si Merida kay Aya dahil basa ang mga damit nito. At pagkatapos ay umupo muna kaming lahat sa lamesa at naganda ng almusal ang aking inay. Dahil isda ang aming ikinabubuhay ay isda rin ang madalas naming ulamin. Kadalasan mga tira ng aking ina na hindi niya nabebenta, pero hindi naman yun ganon karami at hindi rin matumal ang benta. Sadya talagang nagiiwan ng aking inay para may pangulam kami sa pang-araw-araw. Nasa hapag na rin noon ang aking ama kaya ipinakilala ko na sa kanya si Merida at ikinuwento kung paano ko siya natagpuan. Hindi rin siya tumutol na kupkupin muna namin ng dalaga dahil naaawa rin siya rito. Bago kumain itinanong muna siya ng aking ina kung kumakain ba siya ng isda. Tumango lamang siya at ngumiti. Pagkatapos ay humingi si ina ng pasensya dahil isda lamang daw ang nakahapag sa aming mesa. Sumagot naman si Merida at sinabing ayos lamang dahil paborito raw nito ang isda. Pagkatapos ay tahimik kaming kumain. Wala naman kasi kaming may tatanong kay Merida dahil alam naming wala siyang maisasagot. Matapos kumain ay ihahatid ko na ang aking ina pati na rin si Aya sa palengke dahil silang dalawang nagtitinda. Pagkatapos ay ihahatid ko naman si Baste at Nikang sa paaralan. Tinanong ni Merida si ina kung pwede raw ba siyang tumulong na magtinda sa palengke dahil wala naman daw siyang gagawin sa aming bahay at baka sakaling may makita raw siyang pamilyar na mukha sa palengke at may maalala pa siya. Pumayag naman si ina kaya naman isinama namin siya. 6 kaming lahat sa motor. Ako ang nagmamaneho habang nasa likod sina ina at Aya. Sina Merida at Baste at Nikang naman ay nasa loob kasama ng isang banyerang isda na aking nahuli. Nang makarating sa palengke, tinulungan ko muna silang mag-ayos. At ako na rin ang naghila ng banyera patungo sa pwesto ni inay. Nang maayos na ang lahat ay iniwan ko na sila. At inihatid ko na ang 2 ko pang mga kapatid sa paaralan. Nang mihatid ko na sila, bumalik na ako ng palengke at doon muna ako nanatili para tumulong din. Nang makarating kami doon ay napansin ko agad na maraming tao sa aming pwesto at nakita kong hindi magkamayaw sina ina at Aya at si Merida sa pagtitinda dahil maraming bumibili. Nang makita ko ni inay sinabi niyang mabuti raw at nakarating na ako. Bilisan ko pa raw upang matulungan ko daw sila dahil hindi na raw nila alam ang uunahin sa mga bumibili. Agad naman akong pumasok sa aming pwesto para tumulong. Ako ang naging tagalinis ng mga isdang na ibebenta namin. Kadalasan kasi pag may mga bumibili sa amin ay pinapalinis ang kanilang mga isda, ipinapakaliskis at ipinapahiwa at pinatatanggalan ng loob. Habang naglilinis ay napansin kong kadalasan sa mga bumibili sa amin ay puro mga kalalakihan at napansin ko rin na bumibili lamang sila para pagmasdan si Merida. Kakaibang naramdaman ko nang isipin ko yon. Hindi ko alam kung selos ba yun o ano. Dahil unang beses ko lamang iyong naramdaman. Naibaling ko ang nararamdaman ko sa mga isdang nililinisan ko. Masyado kong ginamit ang puwersa ko at hindi ko na nakontrol ang aking sarili. Napansin niyo ng aking inay kaya pinagalitan ako. Huwag daw ako magdadabog sa trabaho dahil lamang maraming ginagawa. Dapat pangaraw ay matuwa ako dahil marami kaming benta at maaga kaming makakauwi. Ang akala yata ng aking inay nagdadabog ako dahil tambak ang ginagawa ko, pero hinayaan ko na lamang siya at ipinagpatuloy ang aking ginagawa.
Wala pang 12:00 ng tanghali ay naubos na rin ang aming mga paninda. At gaya ng nakasanayan ay nagtira pa rin ang aking ina ng pangulam namin para sa maghapon at kinabukasan ng umaga. Kadalasan ay hapon na kami umuuwi at kung may katumalan naman ay inaabot pa kami ng gabi. Pero ngayon ay maaga kami makakauwi at dahil yun kay Merida, dahil sa kanyang taglay na ganda. Ayaw kong isiping nagamit namin ang kagandahan niya upang makabenta ng marami at makapagpaubos ng maaga. Pero maswerte pa rin kami dahil dumating siya sa aming buhay. Nang makauwi kami sa bahay ay nagtaka pa ang aking ama kung bakit napakaaga raw naming makauwi. Sumagot naman si ina at sinabing maaga raw na naubos ang aming mga benta dahil kay Merida at marami daw ang naaakit sa kanyang kagandahan. Kaya sa amin sila bumibili imbis na sa ibang mga nagtitinda. Umanga naman ang aming ama sa narinig. Pagkatapos ay sinabihan niya ako na kailangan ko raw na maraming mahuling isda kinabukasan dahil tiyak na darami raw ang aming benta. Sumagot naman ako at sinabing hindi kasangkapan si Merida para magparami ng benta. Sinabi naman niya na mali ang aking iniisip dahil hindi raw ganun ang ibig niyang sabihin. Ang sa kanya lamang daw ay kailangan naming samantalahin ang pagkakataon na maraming bumibili sa amin para makapag-ipon at mapaaral ng kolehiyo ang 2 kong kapatid. Malayo pa naman yun dahil 13 at 10 taong gulang pa lamang ang pinag-uusapan namin. Pero kung magsisimula na kaming mag-ipon ngayon ay baka nga makapag-kolehiyo pa sila. Kami kasing 2 ni Ayay high school lamang ang natapos at hindi na kayang mag-aral ng kolehiyo dahil sa walang pera. Ako naman ay ayaw ko talaga. Dahil una pa lamang ay sinabi ko na ang dahilan. Matapos mag-usap-usap ay kumain na kami ng tanghalian at habang kumakain ay tinanong ni ina si Merida kung may nakita ba siyang pamilyar sa palengke ngayong araw o kung may naaalala ba siya kahit papaano. Sumagot naman siya at sinabing wala raw. Sinabi naman ni ina na ayos lamang yon at maaari raw siyang manatili sa amin hanggat hindi niya nababawi ang kanyang alaala. Nang matapos kaming mananghalian ay lumabas muna ako ng bahay at nagpunta sa aming bakuran sa ilalim ng puno ng mangga. Humanap ako ng butas sa gamit kong lambat at saka ko tinali ang mga nakita ko. Habang abala sa pananahi ay hindi ko na malayang nasa aking tabi na pala si Merida. Nalaman ko lamang na nandun siya nang tanungin niya ako kung ano ang aking ginagawa. Sinabi ko sa kanya na tinatahi ko ang mga nasira sa aking lambat. Kapag kasi nangingisda hindi yun maiiwasan lalo na't gustong kumawala ng ibang mga isda. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya ako matutulungan sa aking ginagawa. Nababagot daw kasi siya at gusto daw niya na may ginagawa. Dahil sa kanyang sinabi ay tinuruan ko siyang manahi at sabay naming tinahi ang aking lambat hanggang sa maayos namin ang lahat ng mga butas nito at siguradong wala nang makakatakas na malalaking mga isda. Matapos yun ay inayos ko naman ang mga gagamiting pain. Hindi lang naman kasi basta paghagis lamang ng lambat ang ginagawa pag nangingisda. Kailangan rin na may mga pain para lumapit ang mga yon sa paghahagisan ko ng lambat. Habang nag-aayos ay nag-uusap rin kami. Pero ako ang madalas na nagsasalita at nagkukwento dahil wala naman siyang may kukwento. At wala rin naman ako may tatanong sa kanya dahil wala naman siyang matandaan. Mga bandang hapon nang susunduin ko na ang 2 kong kapatid ay sinabi niya sa akin na gusto niya ring sumama. Hindi naman ako nagdalawang isip na isama siya dahil alam kong sabik din siya na makapunta sa ibang lugar at makakita ng ibang tao. Baka sakaling may maalala siya kahit na ano. Kahit na alam ko na kapag nagbalik na ang buo niyang alaala ay aalis na siya sa amin at baka nga hindi ko na siya pang makitang muli. Kinagabihan matapos maghapunan, nagpaalam na akong matutulog. Pero bago yun ay sinabihan ako ni ina na may mga mangyayari raw na pagbabago sa aming tulugan. Maliit lang kasi ang aming bahay at may 2 lamang na silid. Dati ay magkasama sina ina at ama sa isang silid pagkatapos kaming 4 naman ay magkakatabi sa iisang silid. Pero ngayon na raw nakasama na namin si Merida ay mag-iiba na ang lahat. Silang 2 pa rin daw ni ama sa kanilang silid. Pagkatapos sina Aya, Nigang at Merida naman sa kabilang silid.
Pagkatapos ay kaming dalawa naman daw ni Baste na magkatabi sa sala. Maglalatag na lang daw kami ng banig. Wala namang kumontra sa sinabi ni Inay pero humingi ng paumanin si Merida dahil sa nangyari. Dahil raw sa kanya sa sala kami matutulog ni Baste. Sinabi ko naman na ayos lamang yon. Saka kailangan talaga na nasa sala ako matutulog dahil madaling araw kaming pumapalaot ni Ama. At kapag nasa silid ay parati ko nagigising ang mga kapatid ko kapag tumatayo ako. Lumipas sa mga araw ay nagiging mas malapit kami ni Merida sa isa't isa. Palagi kasi kaming magkasama at uhaw siya sa mga impormasyon. Kaya ako madalas na nagtuturo sa kanya. Halos lahat ng puntahan ko ay sumasama siya, bukod na lamang sa pangingisda. Ni minsan kasi ay hindi niya hiniling sa amin ni Ama na isama siya sa pangingisda. At kada umaga naman kapag padaong na kami, habang nag-aabang ang aking ina't mga kapatid, ay hindi ko nakita si Merida at palagi siyang naiiwan sa bahay. Isa lamang ang namuo sa isipan ko nang mapuna ko yon. Na dahil sa nangyari ay natakot na siyang tumungo sa dagat. Isang araw ay hindi ko sinasadyang maitanong kay Merida kung bakit nga ba hindi siya umihiling na isama namin siyang mangisda o kung bakit hindi siya nag-aabang sa amin sa dalampasigan tuwing umaga. Tinanong ko kung natatakot ba siya sa dagat dahil sa nangyari. Sumagot naman siya at sinabing parang ganun ng araw. Hindi raw sa natatakot siya pero kapag iniisip raw niya na magpupunta siya sa dagat ay bigla na lamang daw siyang hindi nakakagalaw at natataranta. Naisip kong may kinalaman iyon sa dahilan kung bakit nakita ko siyang palutang-lutang sa dagat. Kaya naman hindi ko na naitanong pa muli sa kanya ang bagay na yun dahil baka makasama pa sa kanyang pag-iisip. Nagpatuloy naman ang pagtira sa amin ni Merida ng ilan pang mga buwan at may nararamdaman na akong namumuo sa pagitan naming dalawa. Alam kong hindi yun pagkakaibigan lamang kaya isang araw ay nagtapat na ako ng pag-ibig para sa kanya. Hindi naman niya ako sineryoso at tinanong kung kailan pa ba ako natutong magbiro. Sinabi ko naman na seryoso ako. Mula pa nang una ko siyang makita ay pinatibok na niya ang aking puso at lalo lamang iyong lumalim sa bawat araw na nakakasama ko siya. Sumagot naman siya sa akin at nagpasalamat na ganoon ang nararamdaman ko sa kanya pero hindi raw niya matatanggap yon dahil hindi ko pa raw siya lubusang kilala. Kapag nakilala ko na raw siya at hindi nagbago ang nararamdaman ko ay sabihin ko lamang daw ulit yon at pag-iisipan niya kung tatanggapin niya yon. Sinabi ko naman sa kanya na kilalang kilala ko na siya. Alam ko ang lahat ng gusto niya at alam ko ang lahat ng ayaw niya. Alam ko kung paano siya pasayahin at alam ko rin kung paano siya mapikon. Alam ko na ang lahat patungkol sa kanya at sinabi ko muli sa kanya na kilalang kilala ko na siya. Sumagot naman siya at sinabing hindi pa. Ang kilala ko raw ay hindi totoong siya at kakapiraso pa lamang daw yun ng tunay niyang sarili. Ni siyang araw ay hindi alam kung sino at ano siya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi na yun importante para sa akin at kung wala siyang maalala sa dati niyang sarili ay huwag na niyang alalahanin pa at magsimula na lamang siya ng panibago. Simulan na lamang ang kwento ng kanyang buhay nang makita ko siya sa dagat. Sinabi niya sa akin na bigyan ko pa raw siya ng panahon at sa ngayon daw ay hindi niya matatanggap ang inaali kong pag-ibig. Hinayaan ko na lamang siya ng mga sandaling yon. Alam ko naman na gusto niyang maalala ang kanyang nakaraan at kung gaano ka-importante sa kanya yon. Kahit na ganun ang nangyari sa aming dalawa'y hindi nawala ang pagtingin ko sa kanya. Hindi rin naman nag-iba ang trato niya sa akin at tila ba wala lang nangyari. Dumating ang isang araw at inapoy ng lagnat ang bunso naming sinikang. Dahil sa pag-aalala kahit nasa kalagitnaan yon ng gabi ay agad namin siyang dinala na ina sa pinakamalapit na ospital. Pero paglipas ng isang linggo hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat. Marami na kaming nagasto sa ospital at lalaki pa yun kung magpapatuloy. Hindi maiwanan ni Ina sa ospital sinikang kaya naman ang palagi ang naiiwan sa pwesto niya si Aya at Merida. Mabuti na lamang talaga't malakas ang benta at marami rin kaming nahuhuli ni Ama kaya natutustusan namin ang mga gastusin sa ospital kahit papaano. Pero sa totoo lamang ay hindi na namin kaya pang panatilihin yon. Puro sa ospital na lamang talaga napupunta ang aming mga kinikita. May iba pa naman kaming mga bayarin at pinagkakagastusan
kaya naman nagalaw din ang aming ipon na para sana sa pagkukulehiyo ni Baste at Nikang. Isang araw ay may nakapagsabi kay ama na subukan dalhin si Nikang sa albularyo at baka sakaling mas makakuha raw kami ng mas maayos na tugon at baka magamot pa raw nito si Nikang. Hindi kagaya ng ospital na wala namang nagagawa pero lumalaki lamang ng lumalaki ang aming bayarin. Napaisip si ama dahil doon at kalaunan ay sinabi rin niya yun kay inay. Noong unay ayaw pa ni ina dahil hindi naman siya naniniwala sa mga albularyo. Pero kalaunan ay nakumbinsi rin siya ni ama. Dahil matagal na ngang nasa ospital ang aking kapatid, ngunit hindi man lamang bumababa ang kanyang lagnat. Nang gabi ding iyon umuwi sila Nikang. Pinigilan pa nga sila ng pamunuan ng ospital pero dahil wala rin silang nagawa upang pababain ng lagnat ni Nikang, ay hinayaan na lamang nila ang kagustuhan ng aking mga magulang. Awang-awa ko noon sa aking bunsong kapatid dahil sa dinaranas niya pero wala naman akong kakayahan para pagalingin siya. Dahil sa lumalalang kalagayan ni Nikang ay hindi na namin ipinagpabukas pa ang lahat. Agad namin siyang dinala kasama ng aking mga magulang sa albularyo at pagdating namin doon ay agad siyang inasikaso. Tinawas siya nito at sinabing pinaglalaroan daw si Nikang ng engkanto. Bilang pangontra'y binanyusan ng albularyong si Manggusting si Nikang ng kanyang mga halamang gamot at makalipas lamang ang ilang sandali ay bumaba ang lagnat nito. Pero hindi pa raw siya ligtas. Kailangan raw niyang pumunta sa aming bahay. Doon daw sa bakuran kung saan napaglaruan ng engkanto si Nikang at siya na raw ang bahalang kumalaban dito. Agad rin naming inuwi si Nikang ng gabing yun at sumama si Manggusting upang tignan ng aming bahay. May dala rin siyang mga gamit na pangontra sa sinasabi niyang engkanto na nagbigay ng karamdaman sa aking kapatid. Pagdating sa bahay ay agad na dumiretso si Manggusting sa aming bakuran. Sa ilalim ng puno ng mangga na madalas kong pinagpapahingahan, ang sabi niya sa amin ay iwanan namin siya at may gagawin raw siyang ritual. Habang nasa loob ng bahay ay tinanong ako ni Merida kung anong sinabi ng albularyo at kung ano ang ginagawa niya sa aming bakuran. Sinabi ko naman sa kanya na naingkanto raw si Nikang at kaya nasa bakuran si Manggusting ay gumagawa siya ng ritual upang talunin ang engkanto at gumaling na si Nikang. Makalipas ang mahigit isang oras ay nanghihinang pumasok ng aming bahay si Manggusting. Sinabing natalo raw niya ang engkanto at pagkalipas lamang daw ng ilang araw ay gagaling na si Nikang. Matapos niyang magsalita ay tinanong siya ni ama kung ano bang dahilan at bakit binigyan ng engkanto ng sakit si Nikang. Natamaan daw ba ito ng aking kapatid nang hindi sinasadya? Sumagot si Manggusting at sinabing hindi raw yun ang dahilan. Ang sabi niya ay may gusto raw bawiin sa amin ng engkanto. Pagkatapos ay tinignan niya si Merida. Bagya lamang siya nitong tinignan at agad ring binawi ang tingin. Siguro'y ako lamang ang nakapansin nun. Nakita ko kasi si Merida na natulala at nagsimulang pagpawisan ng buo. Nang tanungin ng aking ama si Manggusting kung ano raw ba ang gustong bawiin ng engkanto kay Nikang, ay hindi raw nito alam. Ang sinabi lamang daw ng engkanto bago niya ito mapas lang ay may gusto raw itong bawiin at hindi sinabi kung ano. Pagkatapos ay inalok muna namin kumain si Manggusting pero tumanggi ito. Pagod na pagod raw siya at kailangan niya munang umuwi. Kahit pagod rin ako, inihatid ko pa rin si Manggusting gamit ang aming motor. Hindi na kami nag-uusap habang nasa daan dahil pareho kaming pagod. Nang maihatid ko na nga siya, agad na rin akong umuwi sa amin. Masyado na kasing gabi at kailangan ko pang pumalaot makalipas ang ilang oras. Nang makauwi nga ako sa amin ay inaabangan pala ako ni Merida sa labas. Tinanong ko kung bakit hindi pa siya nagpapahinga gayong gabing-gabi na. Sinabi naman niya na hinihintay raw niya talaga ako. At pagkatapos ay kung pwede raw ba niya akong makausap. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko pang pumalaot makalipas ang ilang oras. Kaya naman kailangan ko ng kahit kaunting tulog kaya ipagpabukas na lamang niya. Sumagot naman siya at sinabing hindi na raw yun makakapaghintay. Hanggang kinabukasan kaya naman pagbigyan ko na raw siya. Pero may isa pa siyang hiling. Sa dalampasigan daw kami mag-usap. Umayag naman ako kaya naglakad kami tungong dalampasigan. Nang nasa harapan na kami ng dagat ay umupo muna kami sa isang malaking bato
at pagkatapos ay sinabi niya sa akin na mayroon daw siyang ipagtatapat. Tinanong ko siya kung ipagtatapat na ba niya ang pag-ibig niya sa akin at sumimangot naman siya. Sinabi niya sa akin na makinig raw ako ng mabuti at tandaan ang mga sasabihin niya dahil iyon raw ang buong katotohanan at bago raw ako magsalita ay patapusin ko muna siya sa pagkukuwento. Hindi raw totoong wala siyang natatandaan. Iyon ang kanyang panimula. Nagulat ako pero gaya nga nasabi niya, patapusin ko muna siyang magkwento bago ako magsalita. Siya raw ay isinilang sa bayang tinatawag na Biringan at dito lamang daw yon sa Samar. Nagmula raw siya sa pamilya ng mga maharlikang may dugong bughaw. At dahil daw doon ay pinipilit siya ng kanyang mga magulang na ipakasal sa kagaya nilang maharlika pero hindi raw niya mahal ang lalaki. At kaysa raw makasal siya sa lalaking hindi naman siya gusto, ay tinalikuran niya ang kanyang buong pamilya pati na rin ang kayamanan ng mga ito. Tumakas raw siya sa Biringan. Gumamit siya ng bangka pero dahil daw sa may mga humahabol sa kanya ay nasira ito. Ang akala raw niya ay katapusan na niya pero ang sumunod raw na naalala niya ay nakasakay na siya sa aking bangka. Nagpanggap raw siyang walang maalala upang kupkupin ko siya. Wala raw kasi siyang alam na mapupuntahan at wala rin siyang salapi. Nagdala raw siya ng parte ng kanyang kayamanan pero nang masira raw ang kanyang bangka ay lumubog na mga yon sa tubig. Pero ang hindi raw niya inaasahan ay mahahanap raw siya ng mga humahabol sa kanya at naidala pa niya ang pamilya namin sa panganib. Sinabi niya sa akin na mahal rin niya ako pero kailangan daw niyang umalis. Kundi ay lalo lamang kaming madadamay sa gulong daladala niya. Siya raw ang may kagagawan ng nangyari kay Nikang dahil siya raw ang gustong bawiin ng engkantong nagbigay ng karamdaman sa aking kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na ang Biringan raw ay hindi lugar ng mga tao kundi ng mga engkanto at isa raw siya sa mga yon. Engkanto raw siya kaya siya tinignan ni Mangusting kanina. Alam raw niya na sinabi ng engkanto kay Mangusting na siya ang pakay nito pero hindi lamang daw iyon sinabi ng matanda upang protektahan ang kanyang katauhan. Ngayong alam ko na raw ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Tinanong niya kung hindi raw ba nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Huminga muna ako ng malalim at hinayaang pumasok ng mabuti sa aking isipan ang kanyang mga sinabi. Matapos kong gawin yun ay hinawakan ko ang kanyang mga kamay at sinabing kahit na ano pa ang kanyang nakaraan ay hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko rin na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sa nangyari kay Nikang. Alam ko namang hindi niya rin yun kagustuhan at kahit na hindi siya isang tao na kagaya ko ay siya pa rin ang pipiliin ko at wala ng iba. Matapos kong sabihin ng mga katagang yun ay hinawakan ko ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos ay unti-unti kong inilapit sa kanyang labi ang aking mga labi at dahan-dahang nagdikit ang aming mga bibig. Hindi na namin napigilan ang aming mga pagnanasa at ng gabing yon ay ipinaramdam namin sa bawat isa ang aming pagmamahal. Ibang-ibang pakiramdam nun kaysa sa unang lumapat ang mga labi ko sa kanya. Nang pasahan ko siya ng hangin at ng mga sandaling yon ay para bang ayaw ko nang matapos ang lahat. Ang sabi nga nila, ang mga labi raw natin ay 100 beses na mas sensitibo kaysa sa dulo ng ating mga daliri. Ang halik daw ang nagsasabi ng mga bagay na hindi natin masabi sa mga labi natin. Iba ang naramdaman ko nang dumampi ang mga labi niya sa labi ko. Parang isang magandang sorpresa dahil hindi ko akalain na pwede pala yung mangyari. Ang makadama ng maraming emosyon sa isa lamang na pagkakataon. Labi lamang namin ang nagdikit pero parang naging iisa ang pagkatao namin. Parang may nagbago sa akin na hindi ko may paliwanag dahil may mga bagay na hindi natin kailangan maintindihan kundi kailangan lamang nating maramdaman. Nang matapos ay pareho kaming naghabol ng hininga dahil halos kapusin kami sa aming paghahalikan. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na hindi na yun pwede pang magpatuloy dahil aalis na siya. Hindi lang daw kasi isa ang naghahanap sa kanya. Marami raw sila at ayaw raw niyang mapahamak ang aking pamilya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya ibibigay sa mga engkanto at handa kong lumaban para sa kanya. Sinabi naman niya na makapangyarihan raw ang mga engkanto at kaya nilang magbigay ng karamdaman
sa mga tao at hindi ko raw kakayanin kung lalabanan ko sila. Sumagot naman ako at sinabing hihingi ako ng tulong kay Mang Gusting. Napas lang niyang engkantong nagbigay ng karamdaman kay Nikang at kailangan ko lamang magpaturo sa kanya ng mga orasyon at magsanay sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa akin na hindi raw sasapat yon, pero sinabi ko sa kanya na gagawin ko ang lahat upang maprotektahan siya, pati na rin ang aking pamilya. Magsasalita pa sana siya nun kaso dumating ang aking ama sakay ng aming motor. Dala niya ang mga gagamitin namin sa pangingisda. Sinabi ni ama na kanina pa raw niya kami hinahanap at nang magdesisyon raw siya na pumalaot mag-isa'y nakita niya kami ron. Hindi ko na namalayan ang oras sa dami namin na pag-usapan ni Merida. Sinabi ko kay ama na ihahatid ko lamang si Merida sa bahay at hintayin niya ako dahil sasamahan ko siya. Tinanong niya kung ayos lamang ba ako dahil hindi pa raw ako natutulog. Sinabi ko sa kanya na ayos lamang ako. Matutulog na lamang ako pagkatapos namin pumalaot. Pumayag naman siya at pagkatapos ay lumakad na kami ni Merida. Habang naglalakad ay sinabihan ko siyang magtiwala lamang sa akin dahil hindi ko siya pababayaan at hindi ko rin nahayaang kunin siya ng mga engkanto. Hindi naman siya umiimik hanggang sa makarating kami sa bahay. Muli ko siyang niyakap at hinalikan sa labi bago ako nagpaalam. Muli kong ipinaalala sa kanya na mahal ko siya at hindi ko siya pababayaan. Nang balikan ko na si amay nakahanda na ang lahat at nailipat na niya sa bangka ang mga gagamitin namin at ako na lamang pala ang kulang. Habang umaandar ang bangkay hindi ko maiwasang makatulog. Mabuti na lamang at hindi ako inestorbo ni ama at siya na ang gumawa ng mga bagay na kayang gawin ng isang tao. Gigisingin na lamang niya ako kung kailangan niya talaga ng tulong. Kahit na palagi akong tulog ay marami pa rin kaming nahuli. Tiyak na marami na naman kaming benta niyan at hindi magtatagal ay mapapalitan na namin ang mga nagastos namin sa ospital. Na makadaong kami gaya pa rin ng dati, naghihintay ang aking ina, ang aking mga kapatid, pero napansin kong iba ang pinta ng kanilang mga muka. Hinayaan ko lamang yun hanggang sa makauwi. Nang naroon na kami sa bahay para mag-agahan ay agad kong hinanap si Merida. Wala siya sa silid at wala rin sa kusina. Nang tanungin ko si ina kung nasaan si Merida, inabutan niya ako ng isang papel. Nakatupi ito sa gitna at nakasulat sa labas na para sa aking mga mata lamang yon. Sinabi ni ina na hindi raw nila yon binasa dahil nire-respeto nila ang nakasulat. Nang buksan ko ang papel ay nakita kong liham pala yon para sa akin. Ilalagay ko rito sa aking sulat ang mga eksaktong letra at mga nakasulat na salita na nakalagay sa liham. Mahal kong Jacob, habang binabasa mo ang liham na ito ay siguradong wala na ako. Humihingi ako ng tawad sa aking aksyon na nagawa. Alam kong mabuti kang tao, alam kong matapang ka, at alam kong kaya mong gawin ng lahat para lamang proteksyonan ako. Hindi sa wala akong bilib o tiwala sa iyo. Masakit din ito para sa akin pero wala talaga akong ibang pagpipilian. Hindi mo alam kung anong klaseng gulo ang maaari kong dalhin sa pamilya mo. At hindi mo rin alam kung gaano makapangyarihan ng mga engkanto. Ayoko nang maulit ang nangyari kay Nikang. Ni hindi ko nga alam na may ginawa na palang masama sa kanyang mga humahabol sa akin. Ginawa ko ito para protektahan kayo. Ang pamilyang kumupkup sa akin, kahit na hindi nyo naman alam ang akin nakaraan at buong katauhan. Nagpapasalamat ako sa ginawa nyong kabutihan, sa pag-aaruga at pagmamahal. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Jacob, dahil sa pagmamahal na ipinaramdam mo sa akin kahit na tinanggihan ko ito nung una. Ipinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na totoo, pagmamahal na walang katulad at walang katumbas na kahit na ano, pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Mahal kita, Jacob, mahal na mahal. Pero sana wag mo na akong hanapin at wag mo ilagay sa peligro ang sarili mo. Kahit na makasal na ako kay Elimar, ay hindi kita makakalimutan hanggang sa dulo ng aking hininga. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko sa panghabang buhay, kahit na hindi tayo para sa isa't isa. Sana'y makahanap ka ng babae na kayang tumbasan ng pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit mo. Yung hindi ka sasaktan gaya ng ginagawa ko ngayon. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan at kaligtasan mo. Ipinaramdam ko kagabi ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Mahal na mahal kita.
Patawad at paalam. Habang binabasa ko nga ang liham ay hindi ko napigilan ng pagpatak ng aking mga luha at nang matapos ko itong basahin ay saka na ako napagulgol. Alam ko nagtataka ang aking pamilya dahil sa aking ginawa pero hindi muna sila nagtanong. Niyakap nila ako at pinagaan ang aking pakiramdam. Matapos kong umiyak ay nagkulong ako sa kwarto. Si ama naman ang nagatid kina ina at aya sa palengke at kay Baste sa paaralan. Hindi pa kayang pumasok ni Nikang kaya dalawa kaming naiwan sa bahay. Ipinagpatuloy ko ang pag-iyak habang inaalala ang mga nabuong alaala naming dalawa ni Merida. Maghapon rin akong hindi lumabas ng silid, natutulog, umiiyak at pagkagising ay muli na namang iiyak. Hanggang sa naisipan kong sumuko na lamang sa buhay. Hindi na ako kumakain ng maayos, hindi na rin ako sumasamang mangisda at magpunta ng palengke at palagi na lamang ako nakakulong sa kwarto. Hindi na nakayanan ng aking ama ang pinagagagawa ko sa buhay kaya kinausap niya ako at tinanong kung ano bang nangyayari sa pagitan namin ni Merida. Kung bakit bigla na lamang siyang lumisan ng hindi nagpapaalam at kung bakit itinatapon ko na lamang ang aking buhay. Hindi ako makakibo nang kausapin ako ni ama. Gusto kong ipabasa sa kanya ang liham pero alam kong hindi niya mararamdaman kung bakit ako nagkakaganito hanggat hindi niya nalalaman ang totoong tungkol kay Merida. Nilamon kami ng panandali ang katahimikan bago ako nagsalita at sinabi kay ama na mayroon akong aaminin. Pero kailangan kasama si ina pati na rin si aya. Sinabi niya sa akin na tatawagin niya sila at paglalaruin muna sa kanilang silid sina Baste at si Nikang. Nang kumpleto na kami sa silid ay saka ko na ikwento sa kanila ang buong pagkatao ni Merida na ikinagulat nilang lahat. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat-lahat at wala akong iniwang impormasyon bukod sa mga pribadong bagay. Pati na rin ang ilang bahagi ng liham ay sinabi ko sa kanila at nalaman nila kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Hindi sila naggalit ng malamang engkanto si Merida at isa siya sa mga naging dahilan kung bakit nagkasakit si Nikang. Bagkus ay naaawa sila sa pinagdaraanan nito na mas pinili pa niyang isakripisyo ang kanyang sariling damdamin upang hindi lang kami mapahamak. Muli nila akong dinamayan at sinabing malalagpasan ko rin ang lahat dahil pagsubok lamang daw iyon. Darating din daw ang araw na makakahanap ako ng babaeng katulad ni Merida na magmamahal sa akin. Pero hindi ko gusto ang babaeng tulad niya. Gusto ko siya mismo, si Merida. Lumipas ang ilang araw at bumalik na sa normal ang lahat pero hindi pa rin nawawala sa isipan ko si Merida. Sinubukan ko siyang kalimutan pero hindi ko magawa at sa tingin ko'y kailangan ko nang gumawa ng aksyon. Gusto ko siyang bawiin at gusto ko siyang tulungan pero ano bang magagawa ng isang taong katulad ko? Hanggang sa maalala ko nga si Mang Gusting na nakapas lang ng engkanto at naalala ko rin ang mga salitang binitiwan ko kay Merida na handa akong magpaturo ng mga orasyon at ritual kay Mang Gusting upang maipagtanggol lamang siya. Dahil doon ay nakapag-isip-isip ako. Sinabi ko sa aking pamilya na iiwan ko muna sila ng panandalian. Ni hindi nga nagtanong sa akin si ama kung saan ako pupunta. Ang sinabi lamang niya sa akin ay buong buhay ko raw ang ginugol ko para tulungan ang aking pamilya. At ngayon na raw ang oras para gawin ko ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Nagdala lamang ako ng kaunting gamit at lumisan na ako sa amin. Ni hindi na rin ako nagpahatid at sumakay na lamang ako ng jeep at tricycle patungo sa bahay ni Mang Gusting. Nang makita ako'y tinanong ni Mang Gusting kung may masama daw bang nangyari sa aking kapatid. Sinabi ko naman na wala at hindi yun ang rason kung bakit ko siya pinuntahan. Nang tanungin kung ano ang sadya ko'y sinabi kong gusto kong bawiin si Merida, kaya naman gusto kong magpaturo sa kanya ng mga ritual at orasyon na panlaban sa mga engkanto. Tinanong niya kung ang tinutukoy ko raw bang Merida ay iyong nakita niyang magandang babae sa aming bahay. Sumagot naman ako ng oo. Sinabi ko rin sa kanyang nangyari na kusang umalis si Merida sa aming bahay upang bumalik ng Biringan para kay Elimar upang hindi na kami guluhin pa ng mga engkanto. Tinanong ako ni Mang Gusting kung bakit ko raw bababawiin si Merida, gayong siya naman ang kusang umalis at ginawa raw niya yon para protektahan ang aking pamilya.
Nakita ko naman daw ang nangyari sa aking bunsong kapatid na si Nikang at kung anong ginawa ng engkanto sa kanya. Tinanong niya ako kung mas gugustuhin ko pa bang maulit yon. Sinabi ko naman sa kanya na ayoko na dahil masakit sa akin na makitang nahihirapan ng aking pamilya. Pero minamahal ko si Merida at ang bala ko'y magpakalayo-layo kaming dalawa sa oras na mabawi ko na siya upang hindi na siya masundan pa ng mga engkantong humahabol sa kanya. At para mabawi ko siya, kailangan ko ng tulong ni Mang Gusting. Sinabi naman ni Mang Gusting na hindi raw niya alam kung matutulungan niya ako dahil masyado raw siyang abala. Dahil marami siyang mga ginagamot. Sinabi ko naman sa kanya na tutulungan ko siyang manggamot basta tuturuan niya ako kung ano ang mga gagawin. Handa kong maging alalay niya pero hindi naman sana magtatagal dahil baka tuluyan ng may kasal si Merida kay Elimar at mahuli na ang lahat para mabawi siya. Sumagot naman si Mang Gusting na hindi ko kailangan magmadali dahil ang isang araw raw sa Biringan ay katumbas ng 4 na buwan sa aming mundo. Kaya naman marami pa raw kaming oras. Dahil sa sinagot niya, nabuhayan ako ng loob. Imposible man pero pinaniniwalaan ko siya dahil siyang nakakaalam ng ganoong mga bagay. At pagkatapos itinanong ko siya kung pumapayag na ba siyang turuan ako. Sumagot naman siya at sinabing oo raw. Kaya nga raw siya naging isang albularyo para tumulong sa mga taong kagaya ko na nangangailangan ng tulong, lalo na kung tungkol sa mga hindi normal na mga bagay. Pagkatapos noon ay sinabihan ako ni Mang Gusting na talikuran ko muna ang aking hanap buhay at madaling araw pa lamang ay pumunta na ako sa kanila at makakauwi ako sa amin ng 10 oras na ng gabi. Tinanong ko si Mang Gusting kung pwede ba akong mamalagi sa kanyang bahay dahil hindi muna ako uuwi sa amin. May dala rin naman ako mga gamit at panggastos. Sumagot siyang sinabing maganda raw yon. May bakante naman daw siyang silid sa kanyang bahay at mag-isa lamang daw siya. Mabuti na raw na may makasama siya dahil sa katandaan pero hindi ko raw kinakailangan gumastos sa pagkain dahil marami raw siyang bigas at marami siyang tanim na gulay. Minsan naman daw ibinibigyan siya ng isda o karne ng ilan sa kanyang mga ginagamot dahil naman sa hindi siya naniningil ng pera. Kinabukasan ay madaling araw pa lamang ay gumising na ako. Nagparingas, nagpakulo ng tubig at nagluto ng pagkain. Nang magising si Mang Gusting ay handa na ang lahat at pinuri niya pa ako at sinabi pang baka hanapin niya raw yon kapag nawala na ako doon. Hindi naman ako tumugon at ngumiti lamang. Habang nag-aagaan ay pinakwento niya sa akin ang lahat-lahat patungkol kay Merida at hindi naman ako nagdalawang isip na isiwalat sa kanya ang lahat. Sinabi niya sa akin na mas kakaunti raw ang populasyon ng mga babaeng engkanto kaysa lalaki, kaya naman ang ibang kalalakihan ay nangunguha pa raw ng mga tao at dinadala sa Biringan upang maging asawa. Kaya naman ang mga katulad raw ni Merida na babaeng engkanto ay madalas na ipinapakasal lamang sa mga engkantong may matataas na antas. Sa kaso naman ni Merida na isang maharlikang engkanto, sa mga maharlika lamang daw sila ipinapakasal at hindi na nila matatakasan ang tadhanang yon. Tinanong ko si Mang Gusting kung may magagawa pa ba ako para mailayo sa Biringan si Merida. Mayroon naman daw kaso nga lang, hindi raw yun madali at maliit lamang daw ang tsansang magagawa ko yon. Mas malaki raw ang tsansang mapapaslang ako ng mga engkanto o magigisa sa kanilang alipin pang habang buhay. Sinabi ko naman kay Mang Gusting na handa kong isugal ang maliit na tsansang yon, mailigtas lamang si Merida. Sumagot siya at sinabing iyon raw ang kailangan ko, ang lakas ng loob. Pero hindi lamang daw lakas ng loob, kailangan ko rin daw ng diskarte. Sinabi ko naman sa kanya na kaya ako narito ngayon dahil magpapaturo ako sa kanya na dumiskarte. Matapos kumain ay nagpunta na kami sa kanyang bakuran at tinuruan niya ako ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga engkanto. Ang mga engkanto raw ay para ring mga tao sa itsura pero hindi gaya ng mga tunay na tao ay wala silang piltrom kagaya na lamang daw ni Merida. May kakayahan raw ang mga engkanto na magbigay ng sakit o sumpa sa mga tao. Kagaya na lamang daw ng ginawa ng isa sa kanila kay Nikang. Pero ang lahat raw ng mga sumpa at sakit na yon ay may pangontra at matatagpuan lamang sa kapaligiran.
Parang mga salamangkero raw ang mga engkanto, pero hindi tulad ng mga taong salamangkero ay wala silang mga gimmick dahil natural daw ang pagiging salamangkero ng kanilang lipi. Habang nag-uusap kami sa bakuran ay may dumating na mga tao, kaya agad silang hinarap ni Mang Gusting at pagkatapos ay kanyang ginamot ang mga may karamdaman. Tinulungan ko naman siya habang ginagawa yon. Ako ang naging kanyang alalay, taga-abot ng mga gamit at taga-kuha ng mga dahon. At nang magamot na niya ang mga may sakit ay bumalik na siya sa pagtuturo sa akin. Itinuro niya sa akin kung paano kontrahin ang mga maitim na salamangka ng mga engkanto at makalipas naman ang ilang sandali ay mayroon na namang nagpapagamot sa kanya. Ganoon ang palagi nangyayari sa loob ng halos 2 buwan kong pamamalagi sa kanya. Tinuruan niya rin ako ng mga pangontra at ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga engkanto. Tinuruan niya rin akong manggamot pero ang hindi niya pa tinuro sa akin ay ang kanyang mga orasyon upang talunin at paslangin ang mga engkanto. Nang mabanggit ko sa kanya ay lumungkot ang kanyang buka at sinabing hindi niya may tuturo sa akin ng mga yon dahil hindi lamang daw basta orasyon ng mga yon. Kailangan daw ng makapangyarihang medalyon at wala ako nun. Dahil sa nalaman ko'y medyo nagalit ako at tinanong kung bakit niya pa hindi sinabi kaagad. Nagsayang lamang pala ako ng 2 buwan sa kanya dahil sa hindi ko naman pala maililigtas si Merida. Sinabi naman niya na wala akong nasayang na panahon dahil marami akong natutunan tungkol sa mga engkanto. Sinabi ko naman na hindi yun sapat dahil kailangan ko pa rin ng mga orasyon niya para may panlaban sa mga yon. Sinabi naman niya na siya na ang bahala sa mga yon at may rason daw siya kung bakit niya ako pinanatili sa lugar niya ng ganon katagal. Gusto raw niya kasi ako makilala at gusto raw niyang malaman kung ano ang laman ng aking puso. At ngayong alam na raw niya ay handa raw niya akong tulungan na bawiin si Merida. Sasamahan raw niya ako papuntang Biringan at siya na raw ang bahalang gumamit ng mga orasyon. Nawala ang namumuo kong galit ng mga sandaling yon at napalitan ng tuwa. Hindi ko inaasahan na ganoon ang isasagot niya. Ang akala ko kasi pinagtitripan lamang niya ako. Pagkatapos nun tinanong ko siya kung nakapunta na ba siya ng Biringan at kung alam ba niya kung paano namin mahahanap si Merida. Sinabi niyang ilang beses na raw siyang naglabas-masok sa lugar na yon dahil sagana raw ang mga bundok at kagubatan sa Biringan sa mga halamang gamot at kadalasan na raw ay doon siya nangunguha dahil mas maganda raw ang mga yon at mas mabisa. At para makapasok raw siya sa Biringan ay pumupunta siya sa may kakahuyan. Hindi kalayuan sa kanyang bahay at doon raw ay gumagawa siya ng lagusan gamit ang kanyang medalyon at orasyon. Tinanong ko siya kung nahuli na ba siya ng mga engkanto na pumasok ng Biringan at sinabi niyang may nakita raw siyang mga engkanto pero hindi naman daw siya pinapakialaman ng mga ito dahil wala naman daw siyang ginagawang masama at nangunguha lamang siya ng mga halamang gamot. Pagkatapos itinanong ko siya kung kailan kami pupunta ng Biringan upang mailigtas si Merida. Sumagot naman siya at sinabing mamayang gabi na raw dahil kabilugan ng buwan. Tuwing kabilugan ng buwan daw kasi, nakabukas ang lagusan at mananatili raw yung bukas hanggang siya'y makabalik. Dahil sa kanyang sinabi ay naghanda na ako. Nagdala na rin ako ng mga dahon upang pangontra sa mga engkanto kung sakali mang may umatake sa amin. Sinabihan naman ako ni Mang Gusting na kapag naroon na ako ay huwag raw akong basta-bastang gumawa ng kahit na ano. Kumilos lamang daw ako ng normal upang hindi ako mapansin ng mga engkanto. Umuo naman ako at pinakinggan ko ang lahat ng kanyang mga sinabi. Sinabihan ako ni Mang Gusting na umuwi muna sa aming bahay upang kumuha ng kahit na anong gamit ni Merida upang maging gabay daw namin para mahanap siya. Sinabi ko naman sa kanya na walang sariling gamit si Merida dahil lahat ng kanyang mga isinusuot ay mga pinahiram at binigay lamang din sa kanya ni Aya. Sumagot naman si Mang Gusting at tinanong ako kung wala bang saplot si Merida nang akin siyang matagpuan. At doon ko naalala ang puting damit na parang sa prinsesa. Sinabi ko kay Mang Gusting na alam ko na kung ano ang gamit ni Merida. Agad ako nagpaalam na uuwi sa amin at agad naman akong lumisan. Nang nasa bahay na inaabutan ko ang aking pamilya. Kumpleto sila noon at nang makita nila ako ay agad nila akong kinamusta at tinanong kung saan ako nang galing. Sinabi ko naman na galing ako kay Mang Gusting. Sinabi ko rin na hindi muna ako magpapaliwanag at tinanong ko
kung nasaan ang damit ni Merida nung una siyang dumating sa amin. Sumagot naman si nanay. Sinabi raw niyang naitabi niya ito. Agad ko naman pinakuha sa kanya at nagpaalam. Sinabi kong baka tumagal pa ang pagbabalik ko ng ilang buwan. At sinabi ko rin na may babalik ko si Merida. Matapos yun ay hindi ko na sila pinagsalita pa at bumalik na ako sa bahay ni Mang Gusting. Kinagabihan ay agad na kaming lumakad ni Mang Gusting patungo sa kakahuyan at tuminto kami sa tapat ng isang malaking puno ng akasya. At doon na nga niya ginawa ang kanyang orasyon upang buksan ng lagusan. Hindi ko matandaan ang bawat salitang kanyang sinasabi dahil ibang lengguwahe ang kanyang ginagamit. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag mula sa puno at sinabi niya sa akin na mauna na akong pumasok. Pagpasok ko sa liwanag ay para bang wala namang nagbago. Ganoon pa rin ang paligid. Nasa gitna pa rin ako ng kakahuyan. Ilang segundo lamang ang pagitan ng lumabas mula sa aking likuran. Si Mang Gusting pagkatapos ay sinabi niyang lumakad na kami. Sinabi ko sa kanya na wala naman akong napansing kakaiba at tila ba nasa parehong kakahuyan pa rin kami. Sumagot naman siya at sinabing nasa Biringan na nga kami. Itinuro pa niya ang syudad na hindi naman kalayuan na puno ng iba't ibang klase ng liwanag na tila ba kumukuti-kutitap. Nagtaka naman ako dahil ang nasa isipan ko, bayan ng Biringan ay isang payak na pook ng mga engkanto at ang kanilang mga bahay ay gawa lamang sa pawid at kawayan. At kahoy naman para sa mga maharlikang katulad ni Merida. Subalit ang nakikita ko kasi ay isang syudad na masyadong angat sa teknolohiya. May matatayog na mga gusali at nagniningning sa liwanag. Nang tanungin ko si Mang Gusting kung sigurado ba siyang Biringan yon at mga engkanto ang nakatira sa syudad na yon, sinabi naman ni Mang Gusting na totoo raw. Masyado raw angat sa teknolohiya ang Biringan dahil sa mga engkantong pumupunta sa mundo ng mga tao para mag-aral at yung iba naman daw ay kumukuha ng mga tao para gawing alipin at silang nagtatayo ng mga gusali rito. Tinanong ko si Mang Gusting kung uhulihin ba kami ng mga engkanto para gawing alipin kapag kami ay nakita nila. Sumagot naman siya ng hindi daw dahil hindi lang naman daw basta-bastang mga tao ang ginagawang alipin ng mga engkanto. Sila raw ay masasama, saka hindi raw kami pakikialaman hanggat maayos kaming nakikitungo. Iisipin lamang daw nila na naimbitahan lamang kami ng ibang engkanto rito. Ganoon naman daw kasi palagi kapag may nakikita silang mga tao ay naiimbitahan lamang dito. Nang makalampas kami sa kakahuyan, ay agad kaming dumiretso sa syudad. Gabing-gabi na yun pero napakarami pa ring mga tao o engkanto na naglipana sa paligid na para bang namamasyal lamang. Magaganda rin ang kanilang mga kasuotan at kami lamang ni Mang Gusting ang naiiba. Napansin ko rin yun kaya binanggit ko kay Mang Gusting na masyadong pang mahirap ang mga suot namin. Sinabi naman niya na hayaan ko na lamang daw dahil hindi lang naman daw kami ang may ganoong kasuotan. Habang nag-iikot nga kami sa syudad ay tinanong ko si Mang Gusting kung paano namin mahahanap si Merida. Sumagot naman siya at pinakikiramdaman daw niya ang paligid sa pamamagitan ng enerhiya sa damit ni Merida. Sumunod na lang daw ako sa kanya at hindi naman daw magtatagal ay mahahanap namin si Merida. Hindi nga nagtagal nakapunta kami sa tapat ng isang mansyon. Sinabi ni Mang Gusting na nasa loob raw nun si Merida. Malaki ang mansyon at may mga bantay sa tarangkahan. Hindi ko alam kung paano namin yun mapapasok at kung paano namin maililigtas si Merida. Sinabihan ako ni Mang Gusting na magpatuloy sa paglalakad. May plano raw siya at kailangan ko raw sundin ang mga sasabihin niya ng walang palya. Nang mapag-usapan namin ng mabuti ang kanyang plano ay naglakad na kami pabalik sa mansyon. Nang makakuha ng tiyempo ay bigla na lamang tumumba si Mang Gusting sa tapat ng tarangkahan at ako naman ay lumapit sa kanya. Pagkatapos ay lumapit ako sa bantay ng tarangkahan at nakiusap na tulungan kami. Noong unay ayaw pa niya pero nagmakaawa ko hanggang sa buksan niyang tarangkahan at lapitan si Mang Gusting. Habang nakahiga si Mang Gusting sa kalsada ay pasimple siyang gumawa ng orasyon at nang makalapit sa kanyang bantay ay agad niyang ginamit dito ang orasyon at agad na nawalan ng malay ang bantay. Itinabi muna namin ang katawan at ipinasuot ni Mang Gusting sa akin ang suot ng bantay upang magpanggap ako. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng tarangkahan. Hindi na namin ito isinara upang agad rin namin itong magamit kapag patakas na kami at kasama na namin si Merida.
Nanatili muna kami sa pwesto ng bantay habang nagmamanman kung may iba pa bang mga bantay doon. At nang may makita kaming nag-iisang nagpapatrolya sa labas ng mansyon ay agad ko itong nilapitan. Sinabi ko sa bantay na samahan niya ako sa tarangkahan dahil may nakita akong kahinahinala. Agad naman itong sumunod sa akin at nang madaanan namin si Mang Gusting ay agad niya itong ginamitan ng kanyang orasyon upang mawalan ng malay. Nang magawa niya yun ay si Mang Gusting naman ang nagsuot ng damit nito. At nang mukha na nga kaming mga bantay ay malaya na kami nakagala sa labas ng mansyon bilang mga bantay na nagpapatrolya. Naglakad lamang kami ni Mang Gusting sa bakuran hanggang sa likod ng mansyon. Wala raw kasi sa loob ng bahay si Merida at doon daw siya dinala ng enerhiyang nararamdaman niya. Naglakad-lakad pa kami hanggang sa makita namin si Merida. Sa gitna ng isang maliit na tulay sa isang lawa, nakadamit siya ng puti at kahit madilim na ay nagniningning pa ang kanyang kagandahan. Tumalo ng puso ko nang makita ko siya at nagmamadaling tumakbo tungo sa kanya pero pinigilan ako ni Mang Gusting. Sinabi niya sa akin na tumingin raw ako sa paligid at nakita kong marami siyang mga bantay. Tinanong ko kung ano ang aming gagawin dahil mahirap puntahan si Merida at tiyak na mahuhuli kami sa dami ng bantay niya. Sinabi ni Mang Gusting na siya raw ang bahala basta kumalma lamang muna ako. Pinagmasdan ko lamang si Merida mula sa malayo. Umaasang titingnan niya rin ako at sana ay hindi kami mapansin ng mga bantay. Ilang sandali pang lumipas ay may bantay na papalapit sa amin ni Mang Gusting. Dalawa sila at mukhang napansin nila kami. Paglapit sa amin ng dalawang bantay ay agad silang pinatulog ni Mang Gusting. Hindi naman kami nakita ng iba kaya naman sinabihan ako ni Mang Gusting na palitan namin ng dalawa at pumunta sa kanilang pwesto kanina. Mas malapit na kami kay Merida at sandali lamang ay magagawa na namin ang aming pakay. Sinabi sa akin ni Mang Gusting na pagbilang niya raw ng 3 ay tumakbo ko papalapit kay Merida at pagkatapos ay sisigaw raw siya. Kapag sumigaw siya hudyat na yun napipikit ako at papipikitin ko rin si Merida o takpan ng kanyang mga mata. Sinunod ko naman yun at napansin ako ng mga bantay. Nagmadali silang pumunta sa amin pero nang malapitan ko si Merida ay sinabihan ko siyang pumikit pero dahil sa nabigla siya hindi niya yun nagawa. Nang sumigaw si Mang Gusting itinakpan ko ang mga mata ni Merida at kahit na nakapikit ako ay alam kong nagliwanag ang buong paligid. Nang naramdaman kong wala ng liwanag ay hinawakan ko ang kamay ni Merida at hinila ko papalayo. Nakilala naman niya ako at agad na sumama siya sa akin ng walang pagtatanong. Nang makasama na namin si Mang Gusting ay agad na kami tumakbo papalayo hanggang sa makalabas na kami sa tarangkahan. Ang sabi ni Mang Gusting ay huwag na raw kaming titigil dahil siguradong ahabulin kami ng mga bantay kapag nawala na ang epekto ng ginawa niyang pampabulag. Tinanong ko si Mang Gusting na baka mapansin kami ng ibang mga engkanto na tumatakbo at baka pati sila humabol sa amin. Sinabi naman ni Mang Gusting na nandito na kami at maaabutan na raw kami ng mga bantay kung hindi kami tatakbo. Siya na raw ang bahala sa mga hahabol dahil 2 beses pa raw niyang pwedeng gamitin ang kanyang pambulag. Nagpatuloy nga kami sa pagtakbo at kalaunan nga ay may mga humahabol na sa amin. Hindi man nila alam ang dahilan pero may kasama kaming babaeng engkanto na tumatakbo kaya alam na nilang may kakaibang nangyayari. Nang harangin na nila kami ay muling ginamit ni Mang Gusting ang kanyang pambulag kaya agad rin namin silang natakasan. Pagod na pagod at naghahabol na kaming lahat ng hininga hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Sa hindi kalayuan ay marami pa ring mga